Okay lang bang magkaroon ng relasyon ng dalawang taong may Down syndrome? Buong movie habang pinapanood ko to, nakangiti lang talaga ako. Jessica. Hi, Jiro. Pwedeng crush lang ha, pero hindi pwede mag-boyfriend. 28 na ako. Gusto ko, may family rin ako. You make me happy. I like you smile. I like you too, Jiro. Tama. Patanan tayo. Magtaran agad. Okay, sure. Ang dami natin pinagdaanan, pero andito pa rin tayo. Kasi iini kita. Niniling kita, Jiro. Susundan natin dito sina Jiro and Jessica na parehas na may Down syndrome. Simula nang magkita sila, nagkagusto nga sila agad sa isa't isa at gusto nga nilang magkaroon ng relasyon, pero syempre, hindi nga ito magiging madali. Dahil mahal na mahal nga nilang isa't isa, magtatanan nga sila kung saan pupunta nga sila sa isang malayong lugar upang malaya silang maging mag-asawa. Sa pagkawala nila, mag-aalala nga ng sobra yung mga pamilya nila, pero itong sina Jiro and Jessica, magiging masaya nga sila sa bagong buhay nga nila na magkasama. Kung saan dito nga sila mas matututong maging independent, maging matapang at handang humarap nga sa mga hirap ng buhay na kasama nga ang taong mahal na mahal nila. Title ng movie, I'm Perfect. As expected, what you see from the trailer is what you get from the film na nagustuhan ko kasi nga ramdam mong alam nila kung anong pelikula yung ginagawa nila eh. The film isn't just about love and being in a relationship but having an actual companion, lalo na nga sa kanilang dalawa na nasa isang unique na situation. Like I said, nakangiti lang ako habang pinapanood nga tong movie na to kasi ang cute din nilang tignan eh. And may mga nakakatawa or kakilig moments din naman sa kanilang dalawa nga. Nagustuhan ko pa sa kwento nito, hindi nagkaroon ng mga typical na nangyayari sa mga ganitong klaseng kwento. Like walang pinaghihiwalay kasi ayaw lang, walang masamang ugali ng isa sa mga magulang sa kanila, walang away sa magkakapatid, and walang nangyaring masama kanila Jiro and Jessica doon nga sa journey nila papuntang ang Claveria. Sobrang kinakabahan ako nung bumabiyahe sila kasi iniisip ko baka manakawan sila, baka may mang take advantage sa kanila, baka may manakit sa kanila or mang alipusta. Pero ayun, wala naman, I liked it kasi nga hindi naging predictable yung movie. Ang ganda rin ng performance sa mga actors dito, lalong-lalo na nga kanila Jiro and Jessica na you could feel the love between them and also yung lungkot nga tuwing mabibigat na nga yung mga eksena. Ayun, I love the story kasi nga straightforward lang and everything runs smoothly naman na parang everything na nangyayari sa movie may purpose ba ganon? Maliban sa ending na pag-usapan natin yan mamaya. Ang goal nga nila dito is maipakita na kaya ng mga taong may Down syndrome na mag-function katulad nga din ng iba, then for me, naipakita naman din talaga nila yun dito. Not just with the story, but the actors themselves na may Down syndrome nga, tapos nagkaroon nga sila ng sarili nilang pelikula. What I like pa about the conflicts here, valid naman, like yung sa nanay nga ni Jiro, na gets ko naman kung bakit siya nag-aalala eh. Appreciate ko pa nga sa writing nito na hindi nila ginawang masamang-masama yung nanay eh. Kasi hindi naman sila nag-aaway nung nanay nga ni Jessica, hindi rin siya nagalit kay Yaya Claring, and alam mo yon, she's just a worried mother na mahal lang talaga niya yung anak niya and hindi mo talaga masisisi na mag-aalala nga siya. Ang cute pa nga nilang mga magulang eh, kasi nga diba nung nagkagustuhan nga sila Jiro and Jessica, nung umattend nga sila doon sa party and naging date nga nila yung isa't isa, ang supportive lang nila bilang parents and kung hindi lang talaga sila aalis sa ibang bansa, wala naman ang ibang conflict eh. Siguro medyo mixed feelings lang ako doon sa mga scenes na about lovemaking or nagme-mention nga sila ng mga ganon. Siguro okay lang kasi nga adult naman sila at the end of the day kasi ayun din naman yung message ng film, diba? Na kaya nga nilang mag-isip para sa sarili nila. Feeling ko lang masyadong naging too much in terms of paano nga nila minimension since medyo wholesome yung movie. Pero ayun, that's just me lang naman. Ayun, pag-usapan naman natin ngayon yung ending na for me, sobrang unnecessary na nategi nga sa dulo si Jessica. Ang ganda na ng ending eh, tapos sinundatan pa nila ng ganon. Bakit hindi na lang sila nakontento na hinayaan na nga lang silang magsama and magmahalan. And alam mo yon, bigay mo na sa mga audience na iisipin nilang tatanda nga silang magkasama. For me yung ending, para lang siyang dinagdag for shock effect or parang ending twist ganon na hindi ko nga nagustuhan. For me, okay na yung story nung iniwan nga sila ng mga magulang nga nila doon sa may farm. Tapos, dinagdagan pa nila ng ganon na for me, nakakapangit siya ng konti doon sa buong kwento. To get naman na kay Jiro naman talaga nakafocus yung kwento and sa growth niya, given na okay naman na si Jessica technically eh.
Independent siya, may trabaho, social naman siya, and kaya nga niya mag-function sa society, unlike nga ni Jiro since masyado nga siyang pinoprotektahan nung nanay niya. Tingin ko kaya lang dinagdag nung writer na itegi nga si Jessica doon sa dulo kasi nga, to complete yung journey ni Jiro na nag-grow na nga siya dahil nga sa journey nila together ni Jessica. Even though wala na nga si Jessica doon sa dulo, nagstay pa nga rin siya doon sa farm and nagtatrabaho pa nga rin siya even without yung taong reason kung bakit siya napunta nga doon in the first place. Kumbaga, he did it for her, pero he stayed for himself type of situation. Pero kasi for me, even without that ending, parang na-achieve na nila yung ganong results eh. And alam ko, cute naman din yung naging ibon nga siya doon sa dulo, pero sobrang unnecessary talagang nategi siya. Dag mo pang ang awkward siguro nung tinawagan nga yung nanay ni Jessica na nategi nga si Jessica. Kasi isipin mo ilang araw lang matapos niyang pakawalan yung anak niya, tapos natigok. Tuloy nagkaroon ng question or doubt nga doon sa ending na baka kung hindi naman talaga sila nagtanan, baka nga masahaba pa nga yung buhay ni Jessica. Siguro sana kung ganito yung gusto nilang ending, sana pinasok na nga nila sa simulat sa pool pa lang. Madalas na nga nagkakasakit si Jessica, tapos pwede nga rin nilang gamitin yon na isa nga rin yun sa main reason kung bakit nga ba sila magtatanan para nga lang hindi awkward and out of nowhere yung pagkakategi nga ni Jessica na again for me, hindi na nga need ng story. Ayun, overall naman, I enjoyed this film. Siguro iisipin ko na lang na tumanda na nga sila na magkasama doon sa may farm at hindi na nga nangyari yung mga scenes after umalis yung mga magulang nila. So yun, again, ang title ng film ay I'm Perfect and ang total rating ko for this ay 8 out of 10.